Okay guys, here na tayo dito sa ating continuation na po tayo dun sa aking PowerPoint presentation regarding dito sa, alam ko na dito ako sa Japan Police System eh. Ngayon, ipopost ko rin yan mamaya guys. Ipopost ko rin pala to mamaya dun sa part LED, part 10. Part 10 na kasi ako eh, baka part 11 na to pag pinost ko. Part 10 and 11 ipopost ko sa aking YT channel so that you have an idea, no? And also, as always remember sa inyo guys, no? Before I post it, bago ko i-post po yung aking PPT, popost ko to, pero tapusin muna natin lahat ng discussion natin, no? So that hindi naman kayo mahirap kaya gumawa ng PowerPoint, sa totoo lang guys, no? And also kapag binigay sa inyo, make it sure na pag-aralan ninyo. Pero popost ko yan guys after all the examination and midterm has been done. Pero dun sa LED 2, LED 1, 2, 3, 4, yan, mayroon tayong kasama po sa quiz examination natin yan. And also this presentation, kung saan po tayo huling matapos, kasama po yan. Okay. Okay, we proceed. Nakikita ba? Yan guys. Nandito tayo sa Riot Police ng Police Japan System. Okay, nakikita naman. Hello. Hello guys, nakikita ba? Yes, sir. Okay, Riot Police. Within their security division, each prefecture level police department and the Tokyo Police maintain Kidotai, special riot units. These units were formed after riots at Imperial Palace in 1952 to respond quickly and effectively to large public disturbance. They are also used in crowd control during festival period, at times of natural disaster, and to reinforce regular police when necessary. Full-time riot police can also be augmented by regular police trained in riot duties. Currently, there are 10,000 in the whole riot force. Kung mapapasin nyo sa riot force guys, so tinatawag nilang Tokyo Police maintain Kidotai. Ang tawag po nila dyan, yung special riot units nila. Etong Kidotai na to guys, pwede natin ikumpara dun sa ating mga special o elite forces dito sa Pilipinas, no? We have a special action force, no? In terms of disturbance, in terms of riot, in terms na magkakaroon po na tinatawag nating State of the Nation address ang ating Pangulo, nandyan po ang ating special action force. A special action force is one of the elite unit kasi mga komando po yan, grabe yung mga training na pinagagawa po nila. They consider it as a unit, elite forces. And also, their job description is to protect and preserve also. But also, kasi kapag sa SAP kasi guys, ito yung tinatawag natin parang police sila, pero military din sila, no? Military police po ang tawag sa kanila minsan. Kasi mas madalas sa gubat talaga sila umaano. Pero kapag kailangan ng pwersa ng kapulisan, lalong-lalo na sa SAP, mga komando po natin, dyan po sila sinasabak. Okay? Wait lang naglolo ko kasi ito eh. Itong mahirap. Okay, we have a special police guys. In addition to regular police officers, there are several thousand of officials attached to various agencies whom perform special duties relating to public safety. They are responsible for such matters as forest preservation, narcotics control, fishery inspection, and enforcement of regulation of maritime labor in mine safety. Etong special police guys, no? We considered also in a special action force, not also in a special action force but also in other sector, no? Sa narcotics nila guys, meron do silang special police. Pero dito sa ating guys, sa ating PNP guys, meron tayong tinatawag na PDEG o the Philippine Drug Enforcement Group. Magkaiba po yung PDEA. PDEA kasi is under the executive branch. Na PNP po is under executive branch also, but specifically in the cabinet members of the DALG o Department of Interior Local Government. Ngayon po, ang trabaho ng kanilang special police ay bantayan magkaroon ng fishery inspection,
sa maritime. Di ba? Sa maritime guys, meron tayong maritime police din ha. Yung PNP Maritime kung saan pinoprotektahan o nagkakaroon ng pangangalaga patungkol sa karagatan na sakop ng ating bansa. Special operations guys, the National Police Agency has counter-terrorist unit known as DA. Ito yung counter-terrorist unit nila guys sa NPA or the National Police Agency sa Japan. The Special Assault Team operating under police control. Ito po yung trabaho ng Special Assault Team. A small number of anti-riot trained police officers and had been trained to handle incident that cannot be dealt with the regular police and riot police officer, but can operate independently or with such cooperation. These units include the Special Investigation Team of the Tokyo Metropolitan Police, the Osaka Police Martial Arts Attack Team, and the Chiba Police Attack Response Team. Ito po yung mga team pagdating po sa Japan ay hindi po matutumbasan ng kahit anong regular police sa kanila, no? Kasi special nga, kaya nga special unit ang tawag sa kanila. At iba po yung training na pinagawa sa kanila. Iba yung training na pinarana sa kanila. Kaya ganyan po ang tawag sa kanila, Special Assault Team. Kapag hindi po kayang i-handle ng regular police, so pag tinabi natin regular, ito po yung hindi masyadong nakapag-training, pero police sila. Pero pag sa Special Assault Team, iba rin po ang training nila, no? Mas matindi, kumbaga sa regular police. Hirap kapag sa ano. Wait lang ah. Nakikita naman guys nung kahit ganyan lang kaliit. Hello. Yan. Ganyan ko na lang guys kasi naglolo ko yan ako. Hindi siya mag-move forward. Okay. Rank guys, ito yung rango. Sa Pilipinas guys, iba rin ang rango natin. Pagdating sa ibang bansa, iba rin po. Ito ang rango pagdating dito sa NPA or the Japan Police System. Ang rank po nila nagsimula sa police officer. Ito yung lowest rank. Sumunod, senior police officer. Sunod, sergeant. Sunod, assistant inspector. Sunod, inspector. Superintendent, senior superintendent, chief superintendent, superintendent supervisor, superintendent general. Police officer ay divided into 9 ranks. Ito po ang dinivide pagdating sa police officer ng Japan, no? The NPA Commissioner General holds the highest. Commissioner General po ang pinakamataas na ranggo. Kumbaga 4-star general pagdating sa bansa natin. Holds the highest position of the Japanese police. His title is not a rank. Hindi po ranggo ang dito pala kinukonsidered po. Pero pagdating sa atin kasi, ang Commissioner General katumbas po ng 4-star. Pero, ang tawag po nila dito, his title is not a rank, hindi daw ranggo, but rather denotes his position as the head of the NPA. Ibig sabihin, hindi ranggo, pero kinukundi na po siya as highest officer of the NPA. On the other hand, the NPD Superintendent General represent not only the highest rank in the system, but also assignment as head of Tokyo Metropolitan Police Department. Ang rango pong MPD or Superintendent dito, Superintendent General, ay kinukonsidera na malaking rango o mataas na rango pagdating sa ating sa ibang bansa, ano, lalo na sa Japan specifically kasi ito yung rank system nila. Okay, wala kasi sample picture dito. Ipakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng mga rango dito sa Japan. Okay, nakikita naman ng screen ko, di ba? Yan guys, oh. Police officer are divided into 9 ranks, no? Superintendent, yan, nabanggit ko kanina. Ang lowest rank po nila is, sa Japan, is the local police personnel. Diba? Ito yung mga, what is the lowest rank in the Japan, no? Dito, ang police rank is police sergeant o Junza Bunchu, warrant officer of sergeant, inspector Kibuhu. Guys, tandaan nyo yung mga ano, kasi ito, pwede kong ilabas yan kung ano ba yung other name for the captain lieutenant o major lieutenant. No, depende.
Ito yung rango nila guys, makita natin. Ito, meron silang guys, dalawang bahagi o status. They have local police forces o police personnel and government officials, no? Tinatawag natin government official para makita zoom in ko. Yan. 'Di ba guys, ito. Ang may pinakamataas po sa kanila is Commissioner General. O other name is Keisatsu Chokan. Ang sumunod po ay Keishi Sokan. Ang ibig sabihin, Superintendent General. Ang sunod naman ay Senior Commissioner. Ang ibig sabihin, Keishi Kan. Doon naman sumunod sa Keishi Kan is a Commissioner. No? Iba po ang Commissioner General at iba rin po ang Commissioner. Keishi Chu ang ibig sabihin sa Commissioner. Sa Assistant Commissioner naman guys ay Keishi Si. No? Nagiging Japanese na tayo dito guys. Dito naman sa local police personnel natin, ang pinakamababang rango, ang tawag po sa kanila ay police officer o junsa. Sa senior police officer, corporal po yan. Ang tawag sa kanya ay jusanhu. Sa police sergeant is warrant officer. Comparable, ikukumpara sa military rank nila, ang tawag po ay junsa bunchu. Sa inspector naman, keibuhu. Ang sakit sa ulo, no guys, pagdating sa rango, no? Kasi, unfortunately guys, pagdating sa board exam, lumalabas po yung mga rango. No? Anong rango ng senior commissioner? Anong ibig sabihin ng senior commissioner in Japan system? No? Merong mga ganun guys. Lumabas yan. Alam ko merong isang lumabas. Ang tanong sa amin yun, yung rango ni Commissioner General. Anong counterpart niya sa Japan? No? Si Superintendent General guys, karaniwan na-assign to sa Tokyo Metropolitan Police Department. Diyan po siya na-assign. No? Hindi, ang superintendent dito, Lieutenant Colonel po, ang rango niya, yan. Dito po sa Riot Police Unit siya na-assign. Okay? Yan po ang ating mga rank system in terms of in Japan. No? Private, ang police officer and private, no? Pag sa Pilipinas, ang rango kasi diyan, ang tawag sa atin is patrolman, tama ba? Sumunod corporal, sumunod sergeant, sumunod senior master sergeant, chief master sergeant, chief executive master sergeant, depende sa rango. Dito nga konti lang yung rango nila guys, oh. Pero matagal bago ma-promote. Yun yung dito. Saan? Depende eh. Ano ba? Pilipinas o Japan? Oh, depende kasi yan, pare ko. Kasi sa Pilipinas, ang natin dito is 333 tapos 666, no? Depende kung saan. Kapag mataas kasi, kapag mababang rango ka pa, usually 3 taon mapo-promote ka na. Pero Mr. Kylie HJ, hindi po ibig sabihin na 3 taon na nasa serbisyo ka na ay mapo-promote ka na. Depende pa rin po sa performance evaluation mo. At depende pa rin po pagdating sa mga senior mo. Kasi may tinatawag kasi tayong tinatawag na performance evaluation, no? Ibig sabihin, kada taon po, kada twice a year, ginegredan po, parang estudyante, ginegredan po ang mga pulis natin. Ngayon, kapag mas madami ang demerits nila kaysa sa merits, pag sinabi po nating demerits, ito yung minus. Kumbaga negative. Pag sinabi nating merits, ito yung positive. Pag mas marami yung merits nila, the chances na ma-promote sila. Pero kapag mas marami ang demerits nila, the chances na it's either ma-promote sila o either bumaba ang rango nila. Guys, tandaan nyo, merong mga circumstances na major yung rango mo, pero na-demote ka into captain. Why? Ibig sabihin, marami kang demerits, no? Nagkakaroon kasi ng demotion eh. Pag demotion, guys, ibig sabihin, pinapababa yung rango mo. Diba na-promote ka PO2, kinabukasan PO1 ka ulit. Ibig sabihin, na-demote ka. Nagkaroon ka ng grave offense na tinatawag natin. Dito sa Japan, guys, not familiarized kung paano sila paano sila mag-rank system. Sa board exam naman kasi, hindi naman tinatanong yan. Ang karaniwang tinatanong, guys, dito, is kung ano yung katumbas na rango. Kunyari, ang rango natin dito sa Pilipinas is, ang pinakamababa natin, patrolman, di ba? Ano naman ang pinakamababang rango pagdating sa Japan? Police officer o junsa. Iyon po, ganun karaniwan ang tanong. Tapos, kunyari, anong pinakamataas naman ng rango dito sa Pilipinas ikukumpara sa Japan? Ang rango po sa Japan is Commissioner General.
Pero dito sa Pilipinas, ang rango po natin is general, 'di ba? Yun po ang pinaka sa ating bansa dito. Diyan ang karaniwang tanong nila. Okay na ba 'yun, Heiji? Opo, sir. Salamat. Tingnan natin kung anong itsura ng rango nila, no? Kasi dito sa Pilipinas, aram natin kung ano naman itsura ng mga rank system nila. Eto guys, oh. Ay, hindi, sa army pala to. Maganda rin kasi guys, makita nyo kung ano ba yung mga itsura ng rank system, no? Kasi sa Pilipinas, unfortunately, alam nyo naman yan, no? Pero pagdating kaya sa ibang bansa, alam ba natin? Ito yung sa Pilipinas guys, no? Yan, isang guhit, dalawang guhit, tatlong guhit, 4, 5, 6, tapos 7. Tapos may star ka na dito, no? Kala ng iba pag may star na dito, 1 star general na, no? Pero ito yung non-commission officer po. Ito yung non-commission, tapos ito yung commission officer natin. Kapag sa commission officer, picture ko nga, para makita natin maigi. Yan, mas malaki na, nakita nyo na. Alam ko naman may idea na kayo dito eh. Hello, nakikita nyo ba? Sige, sige. Ito guys, yan. PO1, PO2, PO3, SPO1, SPO2, SPO3, SPO4. Yan po yung rank natin, no? Pero ngayon, hindi na, ang tawag sa pulis natin yun, hindi na PO1, di ba? Pag mababang rango, patrolman na po. Kasi nagkaroon na po ng batas regarding that matter. Nakalimutan ko anong batas yun eh. Any from the cast, kung naalala nyo. Yung nagpa-specify. Alam ko, gawa to panukala po to ni Ping Lacson, no? Siya po nag-iba. Pag sa PNP guys, ito. Kapag graduate po kayo ng PNPA o kayo ay nakapasok ng PNPA at pumasa kayo sa PNPA at natapos nyo lahat ng academic program nila, ang pinaka-lowest rank na makukuha nyo is commission officer and the rank is inspector, no? Inspector po rango dyan, o lieutenant o teniente. Depende po sa inyo kasi ang maganda kasi sa PNP o Philippine National Police Academy, hindi ka nadadaan sa PO1, daan ka kagad sa police lieutenant o teniente. At ang kinagandahan po niyan guys, the chances na magkaroon kayo ng 4-star general na tinatawag natin. Umabot kayo sa 4-star. Yan ang kinagandahan sa PNPA. Karaniwan kasi kapag PO1 ka guys, aabot ka hanggang lieutenant colonel. Pwede ka rin umabot hanggang colonel, pero hindi ko alam kung general. Kasi karaniwan, ang kinukuha pagdating sa general rank is mga graduate ng academy. Pero guys, huwag kayo, pagdating kasi dito, meron talagang depende sa presidente kung sino mamumulo at depende rin po sa performance nyo, no? Aabot ng general. Ang PO1 para general, no? Pero siguro mga 60 na kayo plus nyon or 55 bago kayo magretiro. Depende. Meron akong kilala guys na teacher namin sa masteral. Ang rango niya ngayon is lieutenant colonel. Hindi po siya graduate ng academy. Graduate po siya ng criminology, no? Ibig sabihin, pinaghirapan niya yung rango niya bago siya nakapunta doon sa kinatatayuan niya ngayon. He is lieutenant colonel. Ang assignment niya ngayon is doon. Ang tinuturuan niya guys, alam niyo kung ano, yung mga estudyante ng PNPA. Yun yung matindi. Nagtuturo po siya sa sa PNPA Academy. Pero hindi siya graduate ng PNPA. Graduate po siya ng criminology courses. That's kaya siya umabot dun guys sa sa lieutenant colonel. Kasi may tinatawag tayong lateral entry, no? Pag nag-lateral entry po kayo, pwede kayong umabot kaagad ng inspector. Ngayon, pag umabot kayo ng inspector, that chances na ma-promote kayo hanggang sa tumaas yung rango ninyo. Depende sa assignment o depende kung ano ba yung position o depende sa pinag-aralan nyo. Kasi siya guys, masteral, PhD, yan. Na malupit, di ba? Ibig sabihin, habang nagtatrabaho siya sa police, nag-aaral din siya. Yan yung matindi pagdating dito. Okay? Sa Japan, ano bang rango sa Japan? Hindi ko makikita yung rank. Ayun, exigni niya pala. Exigni niya yung tawag. Ito guys. Utang na Shopee yata ito. Ayan, nanduloko to.
Army. Ganito yung rango nila sa Army guys, no? Kung makikita ninyo. Ganyan yung rango. Ang Major General po sa atin, 2-star General na yan. Ang Lieutenant General po sa atin, 3-star General na yan. No, magkakaiba po kasi ang rango, depende sa lugar o depende kung saan ka nakadestino. No, depende kung sa Japan ka, iba rin yung rango dyan. Iba rin ang rango sa Pilipinas. Depende po yan. Magkakaiba po ang rango, hindi po pare-parehas. Tandaan nyo yan. Ito sa police guys, kung nakikita nyo siya. Yan. Hindi siya makikita kasi yan. Kung nasuzoom in nyo sa guys, ito yung mga ano. Yan. Diba? Angas ng kanilang rango guys, no? Parang pare-parehas lang, no? Pero magkakaiba yan guys, ha. Ayan, no? Kung mapapansin nyo dito tinitingnan. Yan, no? Dito guys, binabase. Pagdating sa police rank ng ano ng Japan. Ganyan po ang itsura ng rango nila. Okay? Para magkaroon lang tayo ng idea, no? Kasi dito sa ating Pilipinas, ganito yung rango natin. Sa kanila, medyo maangas pa nga eh. Maangas pa yung kanilang rank system. Yan. Ganyan yung rango nila. Depende kung saan kayo nasa, no? Depende kung saan bansa. Nagkakaiba kasi ng rango. But always remember, kapag dito guys, ang karaniwang tinatanong ay simula sa mababa hanggang sa pinakamataas. O sa baba, o sa taas o baba. Yan yung mga tinatanong rango. Katumbas sa rango. Okay, we here to the condition of service. According to guys, education is highly stressed in police recruitment and promotion. Yes. Pagdating po sa kapulisan natin, yan, in terms of recruitment and promotion, yan po yung pinakatrabaho pagdating sa bagay na to. And also, that effect to the kasi pagpasok pa lang guys, dito nahihirapan ng mga aplikante. Pero pag nakapasok na sila, pag nakapasok na guys, tuloy-tuloy na yung serbisyo nyo, no? Tuloy-tuloy na rin yung benepisyo na makukuha nyo. Habang nagte-training kayo, ay binabayaran na kayo ng gobyerno. Yun yung maganda dyan. Entrance to the force is determined by examination administered by each prefecture. Guys, tandaan nyo, wala pong pinagkaiba o konti lang yung pinagkaiba in terms sa Japan recruitment and also in Philippines recruitment. Nagkakaroon po ng exam dyan, nagkakaroon po ng medical evaluation, nagkakaroon po ng physical evaluation, depende po sa mga sistema nila. Kung nagkaroon lang ng pagkakaiba, kaunting diferensya lang. Pero yung recruitment and promotion is almost the same. Diba? Examine are divided into groups, upper secondary school graduates and universities graduates. Recruits underwent rigorous training 1 year for upper secondary school. Sa police to guys ng Japan, ha. Sa secondary, may secondary muna sila. Ibig sabihin, 1 year po sila magte-training doon sa upper secondary school. Graduate and 6 months for university graduates at the Residential Police Academy attached to the prefectural headquarters. After they graduate in upper secondary school, gagraduate naman po sila sa university graduates. Ibig sabihin, 1 year and 6 months po ang training nila dyan. Pag sa Pilipinas po, 6 months police na kayo, no? Pero bago kayo mag-recognize, kailangan 1 year. Kasi magkakaroon pa ng FTP. Sa 6 months para sa field doon kayo sa kampo, 6 months para sa FTP or field training program. Depende po, 1 year. Pero dito sa Japan, 1 year and 6 months bago ka maging tuluyang police. Ibig sabihin, you need to undergo the upper secondary school before entering the university graduates. Pag university graduates, this included a 6 months evaluation or training they conducted. Depende po sa kanila. On completion of basic training, most police officers are assigned to local police boxes called Kubans. Lahat po, karaniwan po, ng mga bagong graduate o bagong recruit sa Japan, ang kanilang assignment is Kubans, dun sa sa local police natin na tinatawag. Di ba dalawa yung status dun sa So pinakita kong picture kanina. Local police, tapos yung isa, nakalimutan ko isa eh. Okay? Tingnan natin. Promotion is achieved by examination, requires further coursework. In service training, provides mandatory continuing education. In more examination, requires in more than 100 fields. Grabe no guys. Obligado po ang mga pulis dito sa Japan na mag-training. Pero parehas lang po yan sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, obligado rin sila na mag-training kung gusto nila ma-promote. Kasi yan po, ang training kasi o schooling na tinatawag natin,
kaya ginagawa o kinakandak ng mga kapulisan yan, especially in the PNP settings, ay para magkaroon ng promotion na tinatawag natin. Kasi kapag hindi sila, once kasi na hindi kayo nag-training o hindi kayo nag-aral, the less the chances na ma-promote kayo. Yan yung ibig sabihin dyan. Police officer with upper secondary school diplomas are eligible to take the examination for sergeant after 3 years or on-the-job experience. Yan guys, parehas pala sa PNP, no? After 3 years na sila ay nakakuha ng upper secondary school experience and university graduates can take the examination after only 1 year. Kung kayo naman, ay ito pala guys, no? Sorry, for the clarification pala. Kapag pala graduate kayo, yan sa education pala, kapag police na pala kayo, tapos nag-under kayo ng under secondary school, within 1 year, pwede kayong ma-promote within 3 years, no? Kung ang rango niya ay police officer, pwede siya ma-promote in corporal dito sa Japan. Pero, kung graduate naman kayo ng university, graduates naman kayo, no? Ibig sabihin po, pwede kayo ma-promote kaagad within 1 year. Kasi kapag upper secondary school lang o diplomas lang nakuha mo, mapopromote ka after 3 years. Pero kapag ikaw university graduates, ang mapopromote ka guys, after 1 year. Ibig sabihin guys, dito pala, high school graduate, pwede maging police, no? Dito kasi sa Pilipinas, bawal yun. 4 years graduate, no? Pero merong isang senador na nagpapanukala, no? Ibig sabihin niya nga daw, no? Dapat daw K-12 daw dapat ay makapasok na ng police, no? Ano pang silbi ng college, no guys? Ano pang silbi ng kurso natin? Kung K-12 ay papayagan na nila magpulis, tama ba? Papayag ko guys, kayo ngayon, pwede na kayo magpulis kung tutuusin kasi graduate na kayo ng K-12. Pero kasi guys, sa recruitment, kahit graduate kayo ng K-12, kung magkataon naman ang mga kasabayan nyo ay graduate ng mga 4 years college, ang mahirapan niyan kasi magkakaroon ng evaluation yan guys eh. Minsan hindi nila tatanggapin sa totoo lang yan. Kasi ang dami pong nag-a-apply, no, mga graduate, no. Mas iintindihan ba nila yung mga graduate ng K-12? No. Hindi po kasi kaya may tinatawag na na yung parang nagkakaroon sila diyan guys, nagka-conduct sila ng ng evaluation. I-evaluate nila yan kung ikaw i-graduate o hindi. Kung ikaw may eligibility, lalo na kung wala kang eligibility guys. Sa PRC po, sa Professional Regulation Commission, hindi nila pagte-take ng exam ang K-12 graduate, no? Kailangan muna mag-take ng bachelor's degree before entering or before having a license of PRC o Professional Regulation Commission. Yung PRC po natin, you are eligible to apply to any government institution, no? Hindi po ibibigay basta-basta yan. Yan ang hindi alam ng mga senador natin. Ewan kung sino panukala na yun. Na gusto niya daw na magkaroon ng K-12 dapat ay mapasok na yung mga estudyante kaagad, maging pulis na kaagad, no? Malaking epekto po pagdating sa ekonomiya, pagdating sa seguridad ng Pilipinas kung ipapasok nyo. Ngayon pa nga lang guys, no, college graduate na yung mga nakakapasok, kaya marami ng lapses pagdating sa PNP. What else kapag mga K-12 na ay nakapasok, no? Guys, lapses talaga yan, no? Magkakaroon ng mas malaking lapses ang gobyerno pagdating sa bagay na yan. Okay? University graduates are also eligible to take the examination for assistant police inspector, no? Kung napansin nyo guys, no, upper secondary school. Di ba yung upper secondary school is high school yan? We consider this ano bang tawag natin dito? Tertiary, tama ba? Tertiary o primary, secondary. Tama ba guys? Sa high school, primary, elementary, secondary sa atin yung no? Tama ba? Nandiyan ba kayo? Ibig sabihin guys, dito sa police system ng Japan, high school graduate ay pinapayagan na nila maging police, no? Mas maganda talaga maging university graduate ka para ikaw ay tumaas ang rango, di ba? University graduates are also eligible to take the examination for assistant police inspector. Ang taas kagad guys, no? Assistant kagad. And police inspector. And superintendent after short periods than upper secondary school graduates. There are usually 5 to 15 examinees for each opening. 5 hanggang 15 ang binibigyan ng pagkakataon na mag-exam. Ibig sabihin, mga piling-pili lang talagang pinapayagan nila mag-exam pagdating sa promotion. And bago ka ma-promote, you need to take another examination. Ibig sabihin, marami silang examination before sila ma-promote, no? Kayo, as estudyante, no? Pwede na kayo mag-police. Mas gusto niyo ba mag-police ngayon, di ba? Syempre, sagot niya yan, yes. Pero the chances kasi guys,
hindi kayo makakaagad. May papasok kasi diyang evaluation process, no? Hindi po pipiliin ang graduate ng K-12 against dun sa nakapasa na ng board tapos bachelor's degree. Yan ang hindi naisip ng mga ano natin, ng mga nagpapanukala ng mga ganyang batas, no? Hindi nila naisip yan kasi magkakaroon ng evaluation yan. Okay? Yan kasi ang hirap, no? Gawa ng batas pero hindi nila alam kung ano yung consequences. Okay? The police forces are subject to external oversight. I know that they are very smart, no? Tatalino po ang ating mga senador, ang ating mga kongresista, pero may mga bagay kasi na hindi dapat ipilit, no? Na hindi nyo dapat ipilit kasi kapag pinilit nyo, the chances na mas marami pang criminality ang magaganap dito. Okay? Kaya nga po nag-aaral, wala na kwenta ang course ng criminology kung magkataon na papayagan nila ang mga K-12 na magpulis ka agad. Ano pa silbi? Diba? Tanggalin na sana. Tanggalin na lahat, no? Kung magkataon. The police forces are subject to external oversight, although official of National Public Safety Commission generally defer to police decision and rarely exercise their powers to check police action or operation. Police are liable for civil and criminal prosecution, and the media actively publicize police misdeeds. Dito sa pulis sa Japan, guys, lahat ng kamalian o lahat ng bagay na ginawa ng kapulisan dito sa kanilang bansa sa Japan ay accountability po ng pulisan kung sino man gumawa ng mga violation na tinatawag natin, di ba? Pero sa Japan kasi, guys, parang hindi naman ganun kataas ang crime rate nila, no? Kasi talagang matindi rin sila pagdating sa ano. Depende na lang yung mga mayroon kasi mga grupo doon, no? Maraming grupo doon, mga gangster doon, depende na lang. Okay? The Human Rights Bureau of the Ministry of Justice solicit and investigate complaints against public official, including police and prefectural legislator, called common police chief, for questioning. Yung Human Rights Bureau of Ministry, guys, katumbas po to ng DOJ natin o Department of Justice. They have investigated in terms na magkaroon ng violation ng kanilang mga kapulisan, in terms na yan, nalalabag yung human rights na tinatawag natin, nagkaroon ng pang-aabuso pagdating sa mga citizen. Yan po, no? Nagkakaroon ng questioning dyan. And yung pag sinabi natin questioning, ito yung investigation regarding the issues itself na nagawa ng police officer dun sa isang bagay na yun. Social sanction and peer pressure also constrain police behavior. As in other occupational groups in Japan, police officer develop an alliance to their own group and reluctance to offend its principle. No? Meron po yung kanya-kanyang grupo din pagdating sa Japan o sa police organization dyan sa Japan. Nagkakaroon po sila ng mga grupo, no? Hindi naman maiwasan yung mga grupo, no? Pero para ma-develop yung tinatawag nating group, kung paano ba nila mapapabuti yung sistema pagdating sa mga kapulisan o police system nila dito sa Japan. Once kasi na nagkaroon ng hindi magandang ehemplo o hindi magandang simbolo sa isang organisasyon, di ba? Ika nga, kapag nahaluan po ng bulok na kamatis ang isang organisasyon, lahat po madadamay. Di ba? Pero tandaan nyo, guys, hindi po kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Yun nga yung sinasabi ng kapulisan ngayon, no? Hindi po porket kasalanan ng isa, kasalanan na po namin lahat. Yes, which is totoo. Pero tandaan po rin natin na kapag kasalanan ng isa, magiging kasalanan din ng lahat. Kumbaga mabubulok din lahat. Kaya hanggat maaari, ang ginagawa ng ating mga PNP organization ay gumagawa sila ng training program kung paano ba mas mapabuti, no? Tandaan nyo, guys, kahit anong issue na dumaan o iba to sa mga PNP, police pa rin po sila. They are protect and preserve. They conducted intimate or progressive na pagbabago pagdating sa sistema. Kahit anong iba tong issue sa kanila, guys, tandaan nyo, police pa rin sila. Hindi po mababago at mababago yun. Sila pa rin po ang ating internal security pagdating dito sa bansa natin. Mababago lang yan in terms na magkaroon ng yan. Kung gusto nilang tanggalin na lang ang PNP, palitan ng Armed Forces of the Philippines na lang, magdeklara ng martial law para ang militar na lang ang mag-handle dito sa ating bansa, yun, mababago lang yan in terms of that matter. Pero like I said, kahit anong gawing kamalian yan, police pa rin po sila. No? Ibig sabihin, they are protecting also our country. Kaya nga nagkakaroon sila ng mas maraming training para mas mapaayos yung sistema nila. Diba? Wait lang ah. Mas madami kayo ngayon, no?
Okay guys, meron tayo dito police community relations. Pag sinabi mo natin police community relations, ito po yung yung pagpapalapit ng mga kapulisan dun sa mga citizen natin, no? Para makuha po natin yung loob ng mga nasasakupan natin, no? Ibig sabihin, kailangan natin silang ma-persuade na mas magtiwala sa mga kapulisan upang mapanatili yung kapayapaan dun sa lugar. Okay? According dito sa Japan, police community relation, despite legal limits of police jurisdiction, many citizens retain their views on the police as authority figures to whom they can turn for aid. Kahit ano pong ayan, yung kanina sinabi ko, kahit maraming issues o legal limits ang ating mga kapulisan dito sa Pilipinas, police pa rin po sila. Sila pa rin po ang sandigan natin pagdating sa pangangailangan, pagdating sa serbisyong protection, no? Sila pa rin po ang ating hinga ng tulong. The public obtains 6 police assistant to the settle family quarrels. Ito po ang trabaho, karaniwan, ng ating mga kapulisan. Counsel juveniles and mediate minor dispute. No? Citizens regularly consult police for the direction to hotels and residence. An invaluable service in cities where streets are often unnamed and buildings are numbered in the order in which they have been built rather than consecutively. No? Karaniwan trabaho din tayo, di ba? Pag hindi nyo alam, no? Mas pinagkakatiwalaan nyo po ang police pagdating sa direction kaysa sa mga tanod dyan sa tambay nyo, no? Hindi nyo minsan pinagkakatiwalaan, no? Naghahanap talaga kayo ng police na magsasabi sa inyo ng direction, no? Yan din po ang trabaho nila, no? Very flexible po sila. Police are encouraged by their superiors to view their tasks as answering the public demands for service and inspiring community confidence in the police, no? Yung pag sinabi natin chief or supervisor, ginagampanan niya ang trabaho niya, guys, as fact na gusto niyang ipakita sa community na dapat sila ay magtiwala sa amin, no? Dapat higher demands yung pagtitiwala nila. Ibig sabihin, the more na maraming humihingi ng tulong sa kanila, the more na effective silang police, no? Ibig sabihin, nagagawa nila yung trabaho nila. Hindi lang yung naghahantay lang sila, no? Ibig sabihin, gumagawa sila ng solusyon sa problema. Okay? Public attitudes toward the police are generally very favorable, although a series of incidents of forces confession in the late 1980s raised concern about police treatment of suspect held for free trial detention. In 1980s, dito sa Pilipinas yata to, guys, alam ko, sa Pilipinas to. Ang 1980s kasi, this is panahon ng martial law, tama po ba? Martial law yan, guys, no? Nagkaroon po kasi ng issue regarding the police treatment, kung paano ba mag-handle ang mga kapulisin natin during that time. No? Nagkaroon doon ng police brutality, nagkaroon doon ng pang-aabuso sa kapangyarihan, which is merong totoong nangyari pero hindi ko alam kasi hindi naman ako pinanganak nung during that time. Pero according to my research and according to supporting documents or evidence, that they have a lot of violation committed of a police officer during the time of 1980s and during the time of martial law also. Okay? Pabukas ako, guys, ng mga open cam. Pa-open cam ako. I hope you understand well what I am saying and what I am discussing to you. Meron tayong natutunan, no? Sa bawat aral o sa bawat kabanata na tayo nakikita, ay sana'y pumasok sa mga kokote nyo yung mga pinag-aralan natin. And also, I posted it in my YT channel o YouTube channel, no? Please comment your name in here in section so that I can see kung sino yung pumunta, no? Kahit mag-abala man lang kayo pumunta, no? Kung sino yung pumunta doon sa aking discussion. And also, all the examination that I given to you or quiz examination that will given to you is kung saan po tayo huling natapos sa presentation, doon po ang sakop ng ating quiz examination. Okay? Okay, as far as no way, meron na akong last time, ilan ba exam natin last time? 250, tama ba? 250 items ba yun? Paulit-ulit lang naman yung tanong doon, guys. So, kung nakita nyo, kung napansin nyo, no? Siguro, kasi dadagdagan ko pa yun, baka umabot ng 400. Siguro dagdagan natin ng ha? Sa dami no nakakalito, no? Time pressure kasi. Dagdagan natin oras kung kung 400 items yan. Gagawin kong 5 hours yan. 5 hours limit.
Sana naman pumasa na kayo guys, no? Kapag 5 hours na yung limit natin. No, kasi ang daming bagsak sa inyo, sa totoo lang, isa lang yata o dalawa lang yung pumasa. And, ano ko dyan, palapak ako kasi pumasa sila, no? Ibig sabihin, it's either nag-aaral sila o may ginawa silang, ano ba yun, sekreto, no? Kung paano ba yun. Hindi ko alam. Depende naman sa inyo kung paano yung ginawa yun. No? Pero as far as concerned guys, kapag dinaya nyo ang sarili nyo, hindi naman ako ang dinaya nyo, kundi kayo lang din naman, di ba? Babalik at babalik sa inyo, no? Para kang bumato ko ng bato, tapos bumanda sa pader, tapos bumalik sa'yo, bumukol sa'yo, di ba? Eh, yun guys, no? Kaya make it sure kasi, pag binato nyo yan, magre-ricochet yan eh. Babalik yan sa inyo. Ibig sabihin ng ricochet guys, binato mo siya, bumalik sa'yo, tapol ka pa sa ulo, tapos ka na, di ba? Okay? O siguro gawin natin kung 400 items yan, I give 5 to 6 hours. So that you can review and also, you can pass all the examination that I given to you. No? Kasi guys, 50 to 60% of my examination will be in midterm examination. Quiz examination, no? Parang review ko na sa inyo yan para lahat kayo pumasa, hindi naman lahat bumagsak, no? Para magkaroon kayo na review kasi sa midterm natin will be in live examination. All the people here, I have to open cam. Yan, open cam tayo tapos live examination tayo. So that I can see all my student that have efforting regarding our subject matter. Ano yung tanong mo, Trellis? Oo, magte-take pa rin sila. Kasi ibang ano na yun, ibang examination na yun. Kasi may dadagdag ako. Guys, dalawa lang pumasa sa inyo. Ha? Asynchronous. Kailan ba asynchronous natin? Friday. Tama ba? Friday ba asynchronous natin? Yung kulay green? Opo, sir. Oo, Friday. Bukas, wala naman tayo bukas eh. Ano bang araw ngayon? Wednesday ngayon, di ba? Monday, Wednesday lang tayo, release, wala tayo bukas. Asynchronous tayo. Saan kasi synchronous kayo mag-exam? I gave siguro mag-start yan kung anong oras tayo, tapos tuloy-tuloy na yan hanggang 6 hours or 5 hours. Depende sa akin guys, no? I hope you understand well what I'm saying kasi 50 to 60% of my quiz examination, 50 to 60% of my midterm examination, kukunin ko po dun sa ating quiz examination, no? So that all the people in, yes, Raymond. Hanggang sa matapos. Hanggang sa, kung saan ako natapos, Raymond. Kunyari, dito, tatapusin ko ngayon lecture ko dito ko, hanggang dito yung natin, exam natin. Okay na ba yun? Baka i-post ko yun, ipopost ko na yung kagad guys. Pero sa, makikita nyo yung on the spot examination. And also, 6 hours is enough to pass all the, sana naman pag binigyan kayo ng mahabang oras, ipasa nyo na. Kasi binigyan na kayo ng pagkakataon. Pag bumagsak pa yun guys, ibig sabihin, you did not try to research or did not try na hanapin kung ano yung tamang sagot. Tandaan nyo, hindi naman sa akin ang apekto yan, sa inyo naman yan. Okay, maraming salamat sa pakikinig nyo hanggang sa muling pagkikita. Bye-bye.